simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan. Komentaryohan lang po natin tong mga ugong-ugong po sa House of Representatives, ano? May mga congressman po na nag-file po ng bill kung saan ay para magkaroon uli ng prangkisa ang ABS-CBN Channel 2, no? Yan nga po, yung huling nag-file po ng House Bill para po magkaroon ng legislative franchise ang ABS-CBN ay itong si Congressman Joey Salceda. Mukhang nagpapag-good boy ka, Joey Salceda. Ngayon, bukod kay Joey Salceda, may mga nauna na pong legislative franchise bill para sa ABS-CBN na hinain dyan sa Congress. Yung pong hinain po ng Makabayan Black nila Congresswoman Arlene Brosas, Franz Castro at nila Congressman Raul Manuel. Ano? I think sila Congressman Rufus Rodriguez naghahain din po ng bill para magkaroon ulit ng prangkisa ang ABS-CBN. In a way, magandang development po yan dahil sa, sabi nga natin, kung naniniwala tayo sa free market of ideas, ibig sabihin dapat hinahayaan ng iba't ibang ideya, hindi dapat sinusuppress ang media. Lalong-lalo na po ang media, hindi dapat yan binubusalan o tinatanggal. So, alam naman natin, ang pagkakatanggal po sa ere ng ABS-CBN ay bunga po ng kawalang hiyaan ni Rodrigo Duterte dahil ang administrasyon po ni Rodrigo Duterte ang nagpasarado sa ABS-CBN sa panahon po ng napakatinding pandemic. Pinasara po ang ABS-CBN sa gitna po ng matinding COVID crisis. Yung mga pa-lockdown na mga COVID crisis po na yan. Diyan po sa panahon na yan, pinatigil ang pagsasaere ng ABS-CBN kung saan direkta pong 11,000 na mga manggagawa ang nawalan ng hanap buhay. Mind you mga kabunyog, mga kababayan, pinapaalala lang natin, ganyan po kahudas, kawalasubas ang administrasyon ni Duterte. In particular, itong si Duterte na nagpasimuno po ng pagtatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN para hindi na po i-renew ng Kongreso. Kaya doon pa lamang po sa Committee on Legislative Franchise, I think ilan ba yung mga congressman na pumirma na hindi i-renew ang ABS-CBN. Yan yung mga grupo nila Marcobeta, naalala natin, ano, nila Remulla, marami po yan na mga congressman ang naging sunod-sunuran po kay Digonyo para tanggalin ang prangkisa ng ABS-CBN. Dahil ang motibo po ni Duterte noon ay talagang paghiganti. Dahil galit po si Rodrigo Duterte sa ABS-CBN, sa Channel 2. Dahil binabalita ng Channel 2 yung kanyang mga ginagawang katarantaduhan, yung kanyang mga pagpatay, di ba? Binabalita lang naman yung ginagawa niya, di ba? Nagagalit po si Rodrigo Duterte doon kapag kinokontra siya. O meron siyang mga kritiko. At isa sa paraan ni Duterte ng paghihiganti ay isa po ay pakulong ang mga kritiko, kagaya po ng ginawa niya
kay Senadora Laila de Lima. Harasin ang mga kritiko kagaya ng ginawa niya kay Maria Ressa at sa Rappler. Ha? Bantaan, napapatayin, di ba? Ganun po. Sa ABS-CBN naman po, pinasarado niya. Siya talaga ang utak niyan, ang mastermind po. Ha? Isa nga din sa mga pumirma dyan, itong si Camille Villar, na anak ni Sintianak Villar. And eventually, yung pong signal, yung frequency po ng Channel 2 ng ABS-CBN, marami pong frequency yan sa mga channels nila, ay napasa kamay po ng pamilya Duapang na mga Villar, yung ABS-CBN, ay yung signal nila ay naging All TV. Na naging All Lugi. Naging All Lugi TV. No? Maraming mga programa dyan sila Villar, nalulugi. Kaya nakarma din itong Villar na to, no? So, swapang, di ba? Anyway, I think yung isang signal pa nila sa ibang channel, parang, ano bang channel yon? Parang, napunta din sa SMNI ni Kibuloy na ngayon ay sarado na at si Kibuloy nakakulong. So, ganun po, kahudas pinapaalala ko. Ang mga signal po ng frequency ng ABS-CBN ay napunta po sa All TV ng mga Villar at yung isang frequency napunta sa SMNI ni Kibuloy. So, yan po ay dahil sa paghihiganti ni Rodrigo Duterte. Wala siyang pakialam sa mawawala ng trabaho ng 11,000 manggagawa. Inaalala lang po natin, kasi ngayon nga ay pinag-uusapan uli ang sinasabing maaaring mabigyan uli ng legislative franchise ang ABS-CBN nang sa ganun ay makabalik sila sa ere. Ang hindi ka lang natin alam paano kaya yan dahil ngayon ang gumagamit po ng frequency ng ABS-CBN ay All TV ni Villar. Kaya nga pagbukas mo ng TV mo, yung Channel 2, yung All TV na naging All Lugi, di ba? Nandyan yung mga show nila Willie Revillame, parang natsugi na rin, di ba? Marami nang natsugi na show dyan. Ngayon, meron bang posibilidad na maibalik ang Channel 2, ang ABS-CBN? Sa tingin po natin na meron, malaki, dahil iba na po ang political climate ngayon, dahil alam naman natin talagang galit na galit si Duterte sa Channel 2. At ang sinasabi nga po dito ni Congressman Salceda, ni Joey Salceda, sinasabi niya na doon sa bill niya, wala namang ginawang wala namang pong natagpuang violation. Ang ABS-CBN nung panahon po ng hearing, wala naman po talagang violation ang ABS-CBN dahil ang isa sa mga pinupukol sa ABS-CBN nun, yung issue po ng citizenship ng may-ari, si Eugenio Lopez. Citizenship po. Pangalawa, yung pong pagmamay-ari mismo ng ABS-CBN. So, pero, sinasabi, dayuhan ang nagmamay-ari or may certain portion na dayuhan, ganon. So, tungkol po dyan, niliwanag po ng Securities and Exchange Commission na walang violation ng ABS-CBN. Yan po, hindi para dito ipagtanggol natin ng ABS-CBN. Nire-recall lang po natin yung nangyari sa hearing ng legislative franchise sa House of Representatives noon. So, sinabi po mismo ng SEC, wala pong violation sa ownership ang ABS-CBN. Kumbaga, wala silang violation sa constitutional requirements. Kasi alam nyo, pagka media, dapat 100% Filipino-owned. O, di ba yun ang ating konstitusyon? Ibig sabihin, pag mga media, sinasabi ng konstitusyon, dapat Pilipino ang may-ari. 100%. O, 100% Filipino-owned. So, sa issue naman po ng mga labor violation, sinasabi may mga paglabag daw po sa mga batas ng manggagawa, sinabi naman po ng DOLE na wala namang substantial na paglabag sa labor law ang ABS-CBN. O, kung meron man,
pwede namang ayusin yon. Bayaran ang dapat bayaran, pero hindi sa punto na ipapasarado mo. So, ganon. So, mga government agency nun ang nag-clear sa ABS-CBN. The same way, yung pong sinasabing tax liabilities naman po, yung mga utang sa buwis ng ABS-CBN na sinasabing violation din ng ABS-CBN, sinabi naman po ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue, na walang tax liabilities ang ABS-CBN. Kumbaga, binayaran ang lahat ng buwis. So, yan po ay galing mismo sa mga government agency, sa Securities and Exchange Commission, sa DOLE, tsaka sa Bureau of Internal Revenue na sinasabi, walang violation ang ABS-CBN. So, dapat sana, yun yung kinonsider ng mga mambabatas na naging manghuhudas. Mga mambabatas na manghuhudas para masunod ang kagustuhan ng kanilang Panginoong Degonyo na paghihiganti sa ABS-CBN ay hindi po nila binigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi na po ni-renew. Naalala po natin yun, nagkabotohan nun. Talagang marami pong congressman, sa pangunguna po nila Congressman Marco Beta, na hindi nga nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. At yan nga, ang mga signal ng ABS-CBN ay napunta sa mga bilyar, sa All TV at sa SMNI ni Kibuloy. O, di ba? Yun ang ano dyan, ang nakinabang. O ngayon, may mga bill po sa Kongreso na nagsasabi, pwedeng bumalik ang, pwedeng mabigyan uli ng prangkisa ang ABS-CBN. So, positive development ba yan? Yes, kasi in a way, ano yan, kung maraming mga media, especially ABS-CBN, na talagang sabihin natin ano na yan nasa industriya na ng pamamahayag, ano po, yung freedom of expression, yung free speech, talagang dapat i-advocate, isulong. Sa pamamagitan na hayaan natin ang mga media na gawin yung trabaho nila, yung journalism, di ba? Yung totoong journalism. Kaya lang, sa panahon nga ni Duterte, talagang nangibabaw ang mga fake news, mga vlogger-vloggeran sa kanto na nagpapakalat ng mga propaganda, fake news, kasinungalingan. Kahit sino-sino na lang pwede nang magbalita, kahit sino-sino na lang, hindi po ganun pero ganun yung nangyari, kaya kumalat ang fake news. O, di ba? Yan naman po ang punto natin dito Labas po sa interest ng pamilya Lopez, hindi naman po yun yung pinaglalaban natin. Kundi dito, yung pinaglalaban natin, yung masiglang demokrasya kung saan iginagalang ng pamahalaan ng Estado ang freedom of speech, ang freedom of expression, ang mass media, di ba? Bilang tagapaghatid ng balita, tagapagbigay ng komento, kritisismo, puna, positive man yan or negative, sa isang malusog na demokrasya, dapat ganun Hinahayaan mong punahin ka, lalo kung mga government official. Hindi sila dapat balat sibuyas sa media. Pero sa panahon po ni Duterte, lahat ng kumokontra kay Duterte ay ginagantihan niya. Ganun po si Duterte, asal sang ganung, akala mo emperador na lasing. Akala mo lasing na emperador na hindi siya pwedeng kontrahin. Siya lang ang tama. Kapag sinabi niya kill, 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 hindi siya pwedeng kontrahin. At kahit mga pare, obispo, binabastos ni Duterte. Yung ABS-CBN, pinasarado niya. Sila Laila de Lima, mga kritiko, inaano niya po, binabastos niya, pinakulong niya si Laila de Lima. Gawa-gawang kwento, di ba? Mga inventong kaso. Sa ABS-CBN naman, ginawan talaga ng mga paratang na hindi naman totoo. At ang mga asong congressman ay sumunod kay Duterte. Kasi mga aso naman talaga yung mga congressman na yan. Siyempre, makikinabang sila sa administrasyon ni Duterte. Wala silang pakialam. Actually, sinasabi natin na mga kritiko, pag nasarado ang ABS-CBN, sa gitna ng pandemic na ang dami na ngang mga tao noon
walang trabaho dahil sa kapalpakan din ni Duterte, ni Roque, di ba, ni Duque, sa mga kanilang lockdown sa COVID na yan. Palpak po ang naging pamamahala ni Duterte. So, walang nakakapagtrabaho noon. Marami walang trabaho, bawal magtinda, bawal maglako, bawal magtinda ng isda, bawal magtinda ng gulay, bawal mamasada, bawal lumabas. O, di ba? So, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming naluging negosyo, libu-libong negosyo nalugi, milyong-milyong Pilipino nawalan ng trabaho, at sa gitna ng pandemya, sa gitna ng COVID crisis, ay nagawa pang ipasarado nitong hudas na si Duterte ang ABS-CBN na nag-iempleyo ng 11,000 manggagawa. Kaya on the spot, yung 11,000 na manggagawa nawala ng hanap buhay dahil lamang sa katarantaduhan ng isang demonyong kagaya ni Duterte. Di ba? Dahil lang sa galit ni Duterte at sa mga asong congressman, itong mga asong congressman na to, na mga walang konsensya, masunod lamang ang paghihiganti ni Duterte, ay wala silang pakialam sa 11,000, 11,000 manggagawa na nawalan ng hanap buhay sa gitna ng pandemya. Yun ang pinakamasakit, sa gitna ng pandemya. Eh di dapat sana man lang ipag-granting na halimbawa lang may violation. Sa ngalan ng mga manggagawa, di sana sige, i-air nyo muna kasi pandemic ngayon marami nang walang trabaho, dadagdagan pa ba? Dinagdagan pa ang walang trabaho. Ganyan sila kahudas, wala silang pakialam. Sila Marcobeta, kaya yung Marcobeta na yan, dapat talaga yan, hindi manalo yan. Yung Camille Villar na yan, na isa sa pumirma, yung pala, isa ang pamilya niya sa makikinabang sa signal ng ABS-CBN. Di ba napakakapal ng mukha? Ganyan. Ganyan po ang istorya ng pagkakasarado ng ABS-CBN. Bottom line dyan ay paghihiganti ni Rodrigo Digonio. Kaya makikita natin ngayon, sinasabi, iba na ang political climate ngayon. May pag-asa ba na maibalik ang ABS-CBN? Tingin ko po meron. Kahit papano, dahil syempre, kahit papano, hindi naman na siguro haharangin yan. Wala akong nakikitang dahilan na iyan ay haharangin ng administrasyon ni Marcos o ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Ang pinasarado naman ni Marcos, yung administrasyon niya, itong SMNI na talaga namang katayan. Totoo yan, yung SMNI, katakot-takot ang mga violation niyan. Fake news, nag-aasik ng fake news, red tagging, di ba? Yung SMNI. Kaya pinasarado. Pero ang ABS-CBN, ito isang professional na media company. Ang mga journalist dito nakatapos ng journalism, di ba? Hindi sa kinakampihan ko, hindi ko rin sinasabing perfect ang ABS-CBN. Hindi ko sinasabing perfect yan. Pwedeng may mga violation yan sa labor, sa mga manggagawa. Pwedeng ganon. Kasi sino bang kumpanya ang napaka-perfect na walang violation? Pero hindi naman yung sapat na mga batayan para ipapasarado mo ang isang media giant o sabi nating institusyon na po sa journalism. Isang institusyon ng media, ang ABS-CBN, ipapasarado lamang ng ganun-ganun. Dahil lang po sa paghihiganti ni Rodrigo Duterte. Dahil sa masamang budhi ni Rodrigo Duterte na siya ay ayaw niyang nakokontra o nababatikos. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng pagiging salot, sinalo na ng mga Duterte na yan. Kaya ito, topic natin ABS-CBN, sasabihin ng mga Dutards. Totoo naman Tatay Digonio nyo naman ang nagsalita dyan. In fact, galit na galit talaga si Duterte sa mga Lopez Dami niya sinabi laban sa mga Lopez. Tayo, hindi natin pinagtatanggol ang business interest ng mga Lopez. Hindi.
Doon tayo sa issue na napakaliwanag. Sa gitna ng pandemic, pinasarado ang ABS-CBN. Huwag mo nang tignan yung mga Lopez kasi mga bilyonaryo na yan eh. Ang tignan mo na lang, una, demokrasya. Media company yan. Pangalawa, manggagawa. 11,000 pamilya na wala, manggagawa na wala ng trabaho. I-times mo sa 5. Yan ang pamilyang magugutom, maghahanap ng pagkakakitaan. Tinanggalan po ng hanap buhay ni Rodrigo Duterte na walang budi at ito mga asong congressman na ng panahon na yan ay nagpapakaaso kay Duterte. At marami ngayon dyan, yung mga congressman yan, nagbabalimbing naman ngayon sa panahon naman ngayon ng bagong administrasyon. Di ba? Di ba, Jet Arcega? Kaya iboto mga DD Sheets, Sara impeach. Iboto mga DD Sheets, Sara impeach. Dapat talaga, gising mga senador. Oo nga naman, Jet, ano. Dapat lang na ibalik ang ABS-CBN, sabi ni Sarioso, di ba? Oo naman, kasi ano yan eh. Haligi na yan ang industriya ng mass media, di ba? O ang ABS-CBN. Nancy Sinisa, Jet Arcega, tama po kayo, di ba? O Mario Alpay Polo, dapat i-post mga Congress, o di ba? Eh, alam nyo, ilan ba yun? 70 yun eh, yung bumoto na yun, di ba? 10 lang yata yung nagno doon. 10 lang yata yung gusto bigyan ng prangkisang ABS-CBN. 70 yung mga asong ulol. Asong ulol ni Duterte ng mga congressman. Di ba? Yun ang mga issue doon eh. Kaya nga, sabi ko nga, ano bang talagang si Duterte kasi nung panahon na yun, basta gusto niyang gantihan, gagantihan niya. Galit siya kay De Lima, ipinakulong niya. Kahit ang mga testimonya ng mga bilanggo, imbento. Eh, di ba, na-acquit na si De Lima. 3 kaso na-acquit, na-dismiss na lahat. Napatunayan sa korte. Tapos, ang daming mga testigo, nagbaliktaran na talagang sinasabi, pinwersa, tinakot, pinilit ni Aguirre. Yung mga aso ni Duterte sa DOJ. Sa PAW, di ba, pinagtulungan si De Lima, kaya ginamit ang mga bilanggo, pinagtatakot ang mga bilanggo. O, ngayon nga, acquitted na si De Lima, malaya na. Di ba? Sabi ng korte, di ba? Ganon din ang ginagawa ni Duterte sa Rappler. Hinaras si Maria Ressa, kinasuha, dami pong ginawang kaso kay Maria Ressa. Ganon din po ginagawa mo kay Leni Robredo, tinanggal sa gabinete ng bastos na paraan, tinanggal si Leni, tinext lang, huwag ka nang a-attend sa cabinet meeting. Diba, lahat ng mga kumukontra kay Duterte, ang ABS-CBN, binabalita yung mga extrajudicial killing Duterte, yung araw-araw, patayan. Mga pobre, pinapatay, nababalita, nababati ko si Duterte, nagagalit si Duterte. O si Trillanes, anong ginawa ni Duterte? Hinaaras niya, pinarecall niya yung amnesty ni Trillanes na hindi naman siya nagtagumpay. Gusto niya ipakulong uli si Trillanes. Ganyan po si Duterte talaga. Tapos galit siya sa Amerika pero nagpapakatuta sa China. Tuta ng China. Sige ang pasok pala ng mga pogo, ng mga illegal na Chinese. Pogo. Siging pasok ni Michael Yang na drug lord pala dyan sa Davao. Sindikato ng droga. Michael Yang, sindikato ng pogo, sindikato ng droga. Yan ang economic advisor ni Duterte. Siging nakaw sa COVID. Yung Parmali, nila Bongo, nila Christopher Lloyd Lao, sila Bongo naman ang tumitira naman sa pondo ng COVID. Yung Parmali naman, di ba? May pogo pang racket sila, sila Roque naman yan. Tapos, sila Bato naman, sila Bongo, extrajudicial killings, may bayad ang pagpatay ng tao. Siging nakaw, siging patay. Siging paghihiganti. Ganyan ang ginawa ni Duterte. Siging pagpapakatuta sa China. Totoo naman eh. Kaya sabi ko nga lahat ng salot, dinala ni Duterte sa Pilipinas. Nakaw ng nakaw, pumapatay ng tao, pogo, tuta ng China, pinasarado ABS-CBN, pinakulong ang mga kritiko,
Pati Diyos minura. Kahit ang Panginoon, minura ni Duterte. Kahit ang Santo Papa, binastos. Walang pinalalampas ito. Pero siging tanggol kay Kibuloy na sinasabi ng mga biktima niya, nang re-rape ng bata. Yan ang pinagtatanggol ni Duterte, si Kibuloy. Pero ang Santo Papa, minura. Kahit naman hindi ka sana Katoliko, pwede na irespeto ang ibang reliyon, di ba? Wala, minura ni Duterte, mga pare, obispo, mga madre, binabastos po ni Duterte. Kahit po ang Panginoon, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ay binastos ni Duterte, tinawag na stupido. Who is this stupid God? Di ba? Pero ang mga Dutards nagpapalakpakan. O, di ba? At tayo nare-recall lang natin kasi ABS-CBN nga eh. Pero bakit ba nasa pasarado ang ABS-CBN? Isa lang naman ang sagot dyan eh. Paghiganti ni Duterte. Gusto talaga ni Duterte gantihan ng ABS-CBN. O, di ba? Kaya nga ngayon, iba na. Sa totoo lang ha, mga kabunyog, mga kababayan. O, wala naman ako sinabing hindi totoo dito. O, di ba? O, ngayon, uugod-ugod na si Tandang Kanor Duterte, tumatakbong mayor ng Davao. O, sabi niya nung una, wala na daw interes sa politika, mamamahinga na. O, bakit ngayon tumatakbo kang mayor sa Davao? 79 years old ka na eh. Kulang na lang, kalawiting ka ni kamatayan eh. Tanda-tanda mo na. Ha? Amoy lupa ka na eh. Dapat nagsisisi ka na sa kasalanan mo eh. Nagmumuni-muni, di ba? Eh hindi, tatakbo pa rin ang mayor ng Davao eh, di ba? Napakaganid. Napakasiba sa kapangyarihan. Katanda-tanda na magme-mayor pa. Ganid. Oh. Kaya ako pinag-uusapan, ABS-CBN, naaalala ko noon, na-vlog din natin yan. Talagang galit na galit tayo. Sabi ko nga, napakawalang hiya nitong Judas na degonyo na to. Sa gitna ng pandemic, sabi ko, ang dami na nga ng mga taong nagkakagutom. Walang trabaho. Yung iba, halos mabaliw na, depression, nalulugi ang mga negosyo. Yung iba nga, kahit bawal, napipilitang magtinda. Maglako-lako ng kahit ano, mabuhay lang. Eh, hinuhuli pa ng mga pulis. O yung iba, nagugulpi pa eh. Dahil lockdown nga, bawal lumabas. Naalala ba natin yun? Tapos, ipapasarado mo ABS-CBN, 11,000 manggagawa ang mawawalang trabaho. 11,000 po, hindi isa, hindi dalawa. 11,000 manggagawa, pero wala silang pakialam. Walang pakialam itong demonyong si Duterte at itong mga asong congressman. Walang pakialam sa 11,000 manggagawa na mawawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Oh, at pinasarado pa rin nila ang ABS-CBN. Oh, di masayang masaya. Si Duterte, nakaganti siya. Oh, wala talagang konsensya. O kaya nga ngayon, may mga batas ngayon, gustong ibalik ang ABS-CBN. Okay naman yun eh. Di ba? Kaya lang, talagang nire-recall natin. At habang nasa gitna ng pandemic, siging nakaw pala sila Bongo, sila Christopher Lloyd Lao sa Parmali, dinidiskartehan pala yung bilyong-bilyong pondo para sa COVID. Siging pinapatupad yung mga face mask, face shield. Wala namang silbi yung face shield na yon. Pinagkakwartahan lang ang tao. O di ba lahat tayo bumili ng face shield na yan. Pati yung divider sa motor na puro katarantaduhan. May divider sa motor nun eh, nung panunong COVID eh. 5 years ago, di ba? 5 taon na nakakaraan. O para daw kasi kahit mag-asawa eh, basta kaangkas mo eh, kailangan may divider ng motor. Di ba katarantaduhan? Lockdown, ECQ, MSCQ, kung anong CQ. Banana Q, hindi na alam ng tao. Ruleta ng kapalpakan eh, di ba? Kung anong matapat sa ruleta, yun ang ide-declare ni Roque. Habang sila dumidiskarte, nagnanakaw sa pondo ng COVID. Habang ang mga tao nagkakagutom, ginagawang pulubi sa ayuda, ninanakaw ang pera sa COVID. Kapalpakan lahat ni Duque yan. Kapalpakan ni Roque, ni Duque, ni Duterte.
Tapos pinasarado pa ABS-CBN. Sa gitna ng pandemic ha. Gitna ng pandemic. So yung walang pakialam si Duterte talaga. Siya talaga ang may kasalanan ng lahat. Mga kabunyog, mga kababayan. Sinira talaga ni Duterte ang values ng tao, ang ekonomiya ng Pilipinas, ang politika. Talagang winasak po ng pamilyang Duterte ang ating bansa. Sa totoo lang, napakatindi po ng damage. Kaya nga tayo, sa January 18, nananawagan tayo talagang suportahan ang impeachment ni Sara Duterte. Para itong mga Duterte na to, hindi na po makabalik sa kapangyarihan. Dahil sa bawat issue pinag-uusapan natin, talagang Duterte naman ang nasa likod eh. ABS-CBN, di. O sabi mo nga mga Duterte, ba't binabati ko si Duterte? Eh talaga namang si Duterte ang may kasalanan eh. Ang may pakana ng ng pagkawala ng ABS-CBN eh. Si Duterte naman talaga yan eh. O, yan naman ang totoo. Siya naman talaga nagpakana niyan. Kaya nga tayo sa January 18, alauna ng hapon sa EDSA PPM, magkita-kita tayo. Mananawagan tayo, susuportahan po natin ang impeachment ni Sara Duterte para masipa na yan sa pwesto si Inday Takaw, para ang mga Duterte po hindi na makabalik sa kapangyarihan. Hindi na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan dahil babalik pa ba tayo sa salot? Grabe pong salot ang dinala sa atin eh. Pogo! Pagnanakaw, di ba? Pogo, ito yung pogo. Hanggang ngayon, salot pa rin eh. Duterte po yan, kaya nagtatago si Roque ngayon, nabuking siya eh. Oh, sila Michael Yang, sila Roque ang ano dyan sa pogo na yan eh. Oh, droga, sila Polong Duterte, ang mga may pakana ng droga sa Davao. Sila ang mastermind ng droga, si Polong Duterte. Sila Michael Yang, oh, nagdideposito ng pera kila Duterte, kila Inday Takaw, kila Hanilet. Yung po yung nabuking sa Quadcom. Pogo, droga, pagkasarado ng ABS-CBN, halos lahat po talaga. China, kaya lumaki ng ulo ng China. Hanggang ngayon, winawalang yata yan ng China. Dahil kay Duterte, pinapasok ang China dito. Hanggang ngayon, sa China siya nakikipag-usap si Duterte. Direct, ayan nagnanakaw ng teritoryo natin, pero walang pakialam ang mga Dutards. Yung maraming ang mga Dutards, maka-China dahil kay Duterte. Ganyan sila kahudas. Sige, sabihin nyo hindi totoo ang sinasabi ni Kulex Soliman. O diba, Celes Esagabagay. O good evening, Sir Kulex Soliman. Tama, sir. O anong masasabi nyo dyan, diba? O Florencio Absado, go, go, go. O Soliman Nunez, papasukin na ang ICC. O Abner Manggubat, good job, Sir Kulex. Salamat. Kaya nga may pag-asa rin makabalik ang ABS-CBN ngayon. Iba na ang political climate ngayon kahit papaano. At ako naman, in fairness, wala naman akong nakikitang dahilan para haharangin niya ng administrasyon ni Marcos. Wala akong nakikitang dahilan diyan. Tingin ko naman, hahayaan lang yan. Hindi yan papakialaman. Ano din naman ang dahilan ng mga congressman? Wala na si Digonyo. Kaya yung ibang nagpakaaso kay Digonyo, wala na yung tatay Digonyo nila eh. Iba na naman ang kanilang amo, di ba? Wala nang dahilan para hindi ibibigay sa ABS-CBN. Yung sa tingin natin ay kanila naman talaga. Yan namang all TV nin, squatter lang yan dyan sa signal eh. Yan ay gumagamit lang ng signal ng ABS-CBN. Alam nyo naman ang mga bilyar, kung pwede lang, yung lupa sa buwan, bigyan nila ng titulo. Ganyan naman ang mga bilyar, isa ring duwapang yan. Swapang. Swapang sa kayamanan, swapang sa negosyo, swapang sa kapangyarihan, itong mga bilyar. At isa rin yan sa mga naging aso ni Duterte, di ba? Kaya nga isa yang si Camille Villar na pumirma para hindi mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Yun naman pala, mga bilyar ang kukuha ng signal ng ABS-CBN. O di ba napakakapal ng mukha? Ibig sabihin, sigurado tayo, pinaplano ang pagpapasarado ng ABS-CBN, may usapan na sila Villar at Duterte na, sige, pasarado natin to, kayo ang kukuha ng signal.
Yung isang signal naman napunta sa SMNI ni Kibuloy. Ganun kawalang hiya ang ginawa. Sinindikato kahit Channel 2. Sinindikato ni Duterte ang Channel 2. Gamit ni Duterte mga asong congressman. O, paano? Makakaila ba yan? History na yan Ginawa na nila yan. Hindi na makakaila yan. At ginawa nila yan sa gitna ng pandemic na 11,000 manggagawa mawawalan ng trabaho. Walang pakialam si Digonyo. Walang pakialam si Digonyo sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Di ba? Habang sila Roque, siging nakaw, siging pakana dyan sa mga pogo-pogo na yan. Di ba? Monding Quintana, hayop talaga yung Duterte na yan. Mabuti at sa ICC na si Matubato at Las Cañas, nanginginig na ang mga Dutae, Bato at si Bong Gogo. Oo nga Iba pa yan. Ibang kaso pa yung pagpatay ng tao Monding Quintana. Iba pa yan. Kaya, lahat ng aspeto ng ating mga issue, puro Duterte talaga. Pag-usapan natin China, Duterte. Pogo, Duterte. Extrajudicial killing, Duterte. Issue ng drugs, Duterte. Issue ng ABS-CBN, Duterte. Lahat ng kawalangyaan. Sabihin nyo na kung hindi involved si Rodrigo Canor Duterte. Di ba? Sa totoo lang. Parmali, Duterte. Sige nga, hanggang ngayon wala na si Digonyo sa pwesto. Ramdam pa rin natin yung salot na ginawa niya Di ba? Na natin yan. China, Duterte. Kaya sa totoo lang, dapat hindi na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Sana ang mga Pilipino, magising na. Tanggapin natin ang katotohanan. Hindi dahil kinakampihan natin tong administrasyon na to o kinakampihan natin tong politiko na to. Hindi. Hindi tayo sa politiko kumakampi. Sa katotohanan, sa bayan. Dahil yung kabutihan ng bayan ang iniisip ng bunyog. Hindi naman yung away politika nila. Sa atin kung anong totoo. Di ba? Maliwanag sa atin yun di ba? Yung interest ng bayan. Eduardo Arela ba yun? Sorry, medyo pagkamalayo, malabo ang aking mata, Eduardo Arela, tama Sir Kulex, puro sila tambaluslos. Kunyari, galit sila sa droga, pero sila master in mind sa droga. Oo nga Hindi makakaila yung connection nila Duterte kila Michael Yang, kila Charlie Tan, di ba? Na mga drug lord dyan sa Davao, di ba? Yan yung mga binuking po dyan sa Quadcom. Na mga, dyan, sila Matubato, Las Cañas, di ba? Tama, Sir Kule. Teka. Daxi Ortega, hello po, watching from Brussels, Belgium. Si Daxi Ortega. Buti naman kung babalik na ang ABS-CBN, lalong magagalit si Digonyo Dutae kung maka-ere na naman ang ABS-CBN. Di ba? John Winston Jimenez, keep it up, Lodi. Salamat, John Winston Jimenez, siyempre, magagalit ang mga Duterte dyan sa pagbabalik ng ABS-CBN. Si Duterte kasi talagang pag gusto niya gantihan, gagantihan niya Di ba? Mila Bianino. Hello, Ma'am Mila Bianino. Kamusta po dyan sa Iloilo, Ma'am Mila Bianino. Kita-kita po tayo, sa January 11, merong meeting ang Bunyog ang National Council meeting ng Bunyog January 11. January 18 magkita-kita tayo sa EDSA PPM. January 18 alauna ng hapon impeach Sara Duterte. Edwin Ibonya, ganyan kawalang hiya ang gobyerno ni Dutae, di ba? Musta Sir BBM Soliman, sure win po kayo. Sabi nung inchikan sulat Hindi ko tuloy alam. Salamat BM po, hindi BBM. Board member ang aking tinatakbuhan. Sabi ko, board member po ng sa Lone District ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Para provincial board member. Tayo po'y lumalaban dyan sa City of San Jose del Monte, Bulacan bilang bukal. Kulex Soliman po. Salamat sa mga tulong sa mga palakas loob. Roderick Valdez Manzano, si Mang Canor, nagpapanggap na simpleng tao pero milyon ang ari-arian.
hindi naman po simpleng tao yan eh. Talamak na demonyo yan eh. Huwag kayo maniniwala na simpleng tao yan. Maraming ninakaw yan eh. Maraming pinapatayan, di ba? Hindi po yan simpleng tao. Matakaw nga sa kapangyarihan. Kung simpleng tao yan, matandang hukluban na, ba't tatakbo pa siyang mayor ng Davao City? At ang kanyang anak ang vice. O, di ba? Simpleng tao ba yung ganyan? O, Pelnercor, ang nag-iisang estasyon na nagsasabi. O, Carlos Rivera, pautang inayan si Duterte. Pautang inayan si Duterte. Si Duterte, pero marami pang naniniwala. O, yun na nga eh. Kaya tayo sa Bunyog, hindi tayo tumitigil sa paghayag ng katotohanan, sa pagbumulat sa bayan, di ba? O, Kuko Haroy, ano ka, ang laman ng mga ulo ng mga pumapanig sa Duterte, malinaw pa sa sikat ng araw ang ginagawa ng mga Duterte. Tama ka dyan, Kuko Haroy, no? Oo, malinaw naman eh. Oo. Wala nang pagsindikato ni Duterte, sabi ni Carlos Rivera. Pelnercor, ang nag-iisang istasyon na nagsasabi ng katotohanan. Salamat, Pelnercor, ha? Mario Alpay Polo, dapat si Aguirre imbestigahan ng Quadcom. Nancy N. Ong, bring back ABS-CBN. At tingin ko po, minomonitor ko yung social media, malakas po ang panawagan para ibalik po ang ABS-CBN. Malakas ang panawagan talaga ng maraming tao na ibalik ang ABS-CBN sa ere, no? Yan po kasi ay isang batas. Ang prangkisa po ng isang media station, radio station or TV station, ay isang batas po yan. Isa po yung tinatawag na legislative franchise at yan po ay sa pamamagitan ng isang batas. O, di ba? So, ganun po yun. Kaya, ano po yan, dadaan talaga sa kongreso yan, ano? Dadaan sa mga congressman yan, ano? George Bismanos, tinanggal ang ABS-CBN. Pinasok ang Pogo. O, yun nga masakit eh. Tinanggal ang ABS-CBN, tas pinasok ang Pogo, no? Mario Sariosor, Jet Arcega, Nancy Senisa, Raul Del Castillo, sabi ni Raul Del Castillo, ayaw ni Duterte sa ABS-CBN kasi gusto niya budol-budol news na SMNI. SMNI na walang quality ang balita. O, nandun ba naman yung pastor rapist na si Kibuloy, di ba? SMNI di ba? O, sino nagsabing rapist si Kibuloy? Hindi naman si Kulex, yung mga biktima niya ng mga bata. O, di ba? Hindi naman yan na nanggaling sa atin. O, di ba? Yan galing sa mga biktima ni Kibuloy. Na tama ka nga, yan ang pinapaborang istasyon ni Duterte, yung SMNI na yan eh. Kasi yan ang spiritual advisor ni Duterte, si Kibuloy. Kaya lang, anong klaseng espiritu yan? Espiritu ni Satanas. Spiritual advisor, tagapayo. Ang tagapayo ni Duterte, masamang espiritu. Si Duterte, masamang espiritu din yan di ba? Ganun po yun bakit ko nasasabi? Ano ba mga pinagagawa? Di ba kasamaan? Sipin nyo yan. Mawawala ng trabaho, 11,000 manggagawa, tapos ano lang, okay lang, wala lang, di ba? Basta siya makapaghiganti sa ABS-CBN, wala siyang pakialam sa mga manggagawa. Ano klaseng ano yan? Hindi tao yan Walang budi yan, demonyo yan, pagka ganyan. Wala siyang pakialam. And to think na nasa gitna ng pandemya, ng pandemic, na ang dami nang walang trabaho, nagugutom maraming tao, dadagdagan mo pa ng 11,000 na mawawala ng trabaho. Imagine mo, presidente ka pa at itong mga asong congressman walang konsensya. Hindi man lang nila inisip yon na maawa naman tayo sa mga manggagawa. Wag na lang kila Lopez. Wag na lang sa mga may-ari ng ABS-CBN kasi bilyonaryo yan. Pero itong manggagawa, 11,000 to, hindi to biro. And yet, silang pakialam. Kaya dapat yung mga tao, dapat wala na rin tayong pakialam sa mga congressman na yan at sa mga Duterte. Kasi wala silang konsensya talaga Ako, binlag ko na yan, paulit-ulit nun. Sabi ko, grabe talaga to. Napakawala pong puso, walang budi talaga. Walang awa. Talagang pinasarado ABS-CBN at nagdidiwang sila. Di ba? Nagdidiwang pa yung mga yan. Carlos Rivera, lahat ng kademonyo nasa
Dotae, di ba? O Owen Santos, piatos ang kinakain ng mga didipwet. Kaya utak subog na. Didipwet ba? Oo. Mga didipwet, na-sermonan kayo ni Owen Santos, ha? Salamat, Owen Santos, ha? Natawa ko sa comment mo, no? Mga didipwet, mga didipwet, ano? Marilyn Candon Pascual, sabi ni Marilyn Cordon Pascual, ibalik ABS-CBN. Yan, ha? Ako nga, minomonitor ko ang social media, maraming may gusto talang ibalik ang ABS-CBN, di ba? Noli Honor Ang, Go Ka Bunyog, number 87. Bunyog Party List, number 87 po. Yan, binabasa ko pa ibang comment dito. Sir Jimmy De Vera, nasa na ang comment? Mababasahin natin, Sir Jimmy. Baka natutulog na si Sir Jimmy De Vera. Ma'am Ina de la Cruz ng Japan. Mabuhay kayo, mga kabunyog sa Japan, ha? Gavin Willie, impyerno talaga. Bunganga ni Dutahe. Humihirit pa nga ngayon, Humihirit pa. Lumalaban pa sa Davao, di ba? Francis N. Tesorero, ano kaya ang mangyayari niyan kay Marco Leta pag bumalik ang ABS-CBN? Ewan ko, hindi naman mapaghiganti ang ABS-CBN, di ba? Marisa Quejano Padalla, thumbs up. Bongs JB, paghilom diya bunyog ang gahasa lang, Hindi ko maintindihan yun. Mukhang didipwet yata tong si Bongs JB, May mga nagko-comment na didipwet dito. Natawa ako doon. Sino ba nagpauso ng didipwet? Si ano? Natawa ako sa iyong ano, Kayo mga didipwet, magbago na kayo. Maghugas kayo ng konsensya nyo, di ba? Maawa kayo sa kaluluwa nyo. Hindi nyo, tama hindi nyo ba nakikita ang ginawang kawalang yan ni Dotae, di ba? Bunyog mabuhay, ibalik ang ABS-CBN, sabi ni Aida Canada. At congratulations, Kalyonsyo Abayan, Kabunyog Dikis Turihas at DepSec Gen Mirna Aquino. Ang ganda ng ginawa nyo sa Kalbayog. Talagang nagmi-meeting po. Ang mga kabunyog natin doon. Madaming mga kababayan natin, bara-barangay, Mabuhay, Bunyog Kalbayog, dyan sa Samar, Katbalogan, Kalbayog, Samar, tsaka dyan sa Katarman, Northern Samar, di ba? Mabuhay po kayo dyan, mga kabunyog dyan sa Eastern Visayas. Alan Bagsik, Miklat, Damboalang Istasyon, pinasara, di ba? Okay, Alan, pinasarado, So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Magkita-kita po tayo January 18, 1:00 ng hapon sa EDSA People Power Monument. Isisigaw natin doon, sipain sa pwesto si Sara Duterte. Impeach Sara Duterte. January 18, 1:00 ng hapon sa EDSA PPF. Pumunta po kayo, volunteer. Dapat bukal sa puso. Pagmamahal sa bayan ang nagtutulak sa atin. Walang bayad yan, walang bayad. Siyempre, tayo pupunta doon dahil naniniwala tayong hindi na dapat makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan at si Sara Duterte ay ma-impeach na. Kaya dapat magsasama-sama tayo. Ano man ang ating kulay sa politika, di na mahalaga yan. Basta yun ang ating isisigaw doon, impeach Sara Duterte. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Lilian Gando, ABS-CBN, may kabuluhang istasyon ng telebisyon dapat ibalik sa ere, sabi ni Kabunyog Lilian Gando. Don Heraldo Sereno, impeach Sara, di ba? Mabuhay po kayo nagtatanggol sa katotohanan, Marilyn Cordon Pascual, di ba? Aida Canada watching from Bicol. San po kayo sa Bicol, Kabunyog Aida Canada. Jose Bisilia, kasama diyan nagpasara si Marculita. Si Marculita Marcubeta. Ano po yan itatapon sa kubeta ng sambayan ng Pilipino. Good PM Bunyog, Dennis Bertilio. Salamat, Dennis Bertilio. Sir Jimmy De Vera. Ayun, gising pa si Sir Jimmy De Vera. Good evening, Secgen Kulet Soliman. Hello, Sir Jimmy De Vera. Bunyog May Kawayan, Roda Saavedra, Sir Luisito Calixtro, Norma Ordonio, nanonood. So, yan, Rodencio de los Reyes. Sana po magsisi ang lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan.
tularan po si Saquio nang magsisiis na uli ang mga ninakaw niya. Sabi ni Rodencio de los Reyes. Sana all. Ano? Ha? Yung magnanakaw ba, magsosoli ng ninakaw? Ewan natin. Sana all. Sana nga, makonsensya. Pero sa Pilipinas, alam mo na, mga politiko, wala nang konsensya, di ba? Rodencio de los Reyes, no? Hindi binabalik ang mga ninakaw nila. Nagbubudots-budots pa nga, no? Tumatakbo pa sa posisyon, magnanakaw na, di ba? Pakapala ng muka sa Pilipinas po kasi, no? Rodencio de los Reyes, no? Hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sino pang babatiin natin bago tayo magpaalam, no? Roger Ira, yang si Marco Becta. Marco Lecta ba? Marco Beta tuloy. Ang pinakasikat na asong congressman. Jesus de Catalina nanonood, no? Jesus de Catalina, not to Villar, not to Duterte candidate. Salamat po. Pati yung si Camille Villar, ibasura na natin yun sa kubeta. Sila Camille Villar, yung mga Villar na yan, dapat i-kubeta na natin yan, ha? Kasama, itong mga deep wet kasi. Pag Duterte talaga pinag-uusapan natin, mabaho talaga, no? So anyway, hanggang dito na ating vlog, mga kabunyog. Sana nga makabalik na ang ABS-CBN sa ere, no? Para magkaroon din ng karagdagang matinong TV station, di ba? Yung matino, di ba? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Sama-sama po tayo, sumigaw tayo sa January 18, impeach Sara Duterte, dyan po sa EDSA PPM, 1:00 ng hapon, January 18 po. Sama-sama po tayo dyan, ha? Sabado, January 18, 1:00 ng hapon, EDSA PPM, magsama-sama po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.